Magandang umaga po sa inyong lahat. Minsan pa po, wini-welcome po namin kayo sa CGM Sunday Second Service. Ito po ang lingkod ng Diyos, si Pastora Janet Damaso, na patuloy na binibiyayaan ng Diyos ng habag at upang patuloy niyang magamit sa inyong harapan. Sa oras na ito, ating pumbuksan ang ating mga Biblia bilang teksto po sa ating pong pag-uusapang salita ng Diyos sa umagang ito. Buksan po natin ang ating Biblia sa aklat po ng Joshua, chapter 1, verse 9. At ito po ang pagkakasabi, basahin po natin. Joshua chapter 1 verse 9, ang sabi po dito, sa wikang banyaga, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go." Lagi pong pinagpapala ng Diyos ang kanyang mga salita. Sandali po tayong yumuko at humingi po tayo ng gabay at patnubay ng Panginoon dahil wala pong kabuluhan ang pagtitipon natin kung wala ang presensya ng Diyos sa ating kalagitnaan. Maaaring magkahiwalay tayo sa pisikal pero lagi nating tandaan, hindi pwedeng hadlangan ang kapangyarihan ng Diyos. Kung nasa ng salita ng Diyos, nakikinig kayo sa inyong mga tahanan, nandiyan ang salita ng Diyos, nandoon ang kanyang kapangyarihan. At ang pangako ng Diyos, it is not by might nor by power, but by my Spirit. Ang Espiritu ng Diyos kailanman ay hindi mahadlangan. Kaya tayo'y manalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Minsan pa lumalapit po kami sa iyo, Panginoon, upang ipagkatiwala ang pangangaral na yung mga salita. Kailangan namin ang karunungan mo. Humihingi kami, Panginoon, upang maunawaan namin ang mensahe na nais mong iparating sa bawat isa sa amin na sa kanilang mga tahanan, Panginoon, na nakikinig sa umagang ito. Humihingi din kami, Panginoon, ng pangunguna at pagsama ng Espiritu Santo upang malaya kang makakilos sa buhay ng bawat individual na nasa kanilang mga tahanan. Naniniwala kami, Ama, hindi ka pwedeng hadlangan. Hindi man kami magkakasama sa pisikal, nasa isang lugar, nasa bahay-sambahan, naniniwala kami ang Espiritu Santo'y kayang kumilos sa puso ng bawat isa. Kaya patuloy namin pinagkakatiwala sa Kanya ang kabuuan ng pakikinig na yung mga salita. Kapag kami nakikinig, ikaw ang nagsasalita sa aming kalagitnaan. Kaya buksan mo po ang puso't isipan namin at matanggap po namin ang mga salita mo ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu. Salamat sa iyong pagsama sa amin sa umagang ito. Kapag kasama ka namin, nakatitiyak kami ng tagumpay. Sa iyo po ang papurit pa sa salamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So, minsan pa po, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa oras na ito, muli po nating basahin ang ating teksto sa aklat po ng Joshua chapter 1 verse 9. At sa wikang pong Tagalog ko naman po babasahin. Ang sabi niya po rito, "Alalahanin mong lagi itong aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Ako si Yahweh, ang iyong Diyos ay isa sa iyo saan ka man pumunta." Yung tagubilin, yung command ng Diyos, inutos niya. "Have I not commanded you?" Inutos ko sa inyo. Hindi, di ba sabi niya doon, be strong and courageous. So yan po yung ating pag-uusapan sa umagang ito. Ang ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay pinamagatan ko pong courage, the mood for winners. Yung pong pagiging matapang, pagiging matatag, sabing ganon. Ayan po ang mga kailangang maging feelings or temporary mindset ng mga taong nagtatagumpay, ng mga taong nananalo. So pag-aralan po natin, bakit po ba inutos ng Diyos sa atin maging matapang tayo? Inutos ng Diyos, di ba? Tinagubilin ko sa inyo, have I not commanded you? Be strong and courageous. Bakit gusto ng Diyos? Pero alam niyo po ba, yung paggamit ng tapang, minsan po ay namamali po. Hindi po inutos ng Diyos maging matapang tayo sa paggawa ng kalikuan. Hindi po inutos ng Diyos na maging matapang tayo sa pagsuway. Hindi inutos ng Diyos na maging matapang tayo sa mga bagay na hindi niya kinalulugdan. Ang gusto niya maging matapang tayo. Sabi po ng Biblia, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Bakit niya po sinabi yung maging matapang tayo? Huwag tayong matakot dahil na alam ng Panginoon ang kaaway, karaniwang nilalagay niya sa puso't isipan natin ay takot, lalo na sa panahon ng pandemic, sa panahon natin ngayon. Yung takot, hindi po nawawala yan.
Kahit po tayo Kristiyano, do not be discouraged. Maraming bagay sa paligid natin nagiging dahilan para ma-discourage tayo. Hindi lang yung bagay, hindi lang ang sitwasyon, hindi lang ang pangangailangan, hindi lang yung mga taong nakapaligid sa atin, hindi lang yung mga mahal natin sa buhay. Marami, maski sa sarili natin, minsan nadi-discourage tayo. Pero utos ng Diyos, sabi niya, magpakatatag ka at maging matapang. Di ba sabi niya, magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob, tapangan mo ang iyong loob. Bakit? Kasi ayaw niya, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Bakit hindi ka kailangan matakot? Bakit huwag di tayo kailangan ma-discourage? Kasi pangako niya, sasamahan niya tayo kahit saan tayo pumunta. Kaya yan po, ang ating pag-uusapan sa umagang ito, courage, the mood for winners. Yan po yung mga temporary feelings. Pag sinabing mood ay wala ako sa mood. Ibig sabihin, temporary feelings na kailangan nating nararanasan kapag dumarating ang takot, kapag nagkakaroon tayo ng discouragement. Kailangan po natin yan. Sabi doon, kung titingnan po natin ang kagubatan, kilala po natin na sabi po doon, the elephant is the biggest animal, di ba? Kung ang makita natin, ang elepante daw po ang pinaka-biggest animal. The elephant is the biggest, the giraffe is the tallest, ang pinakamataas naman, the giraffe. The serpent is the wisest. Kaya sabi ni Lord, be wise as a serpent, but humble as a dove. Wise, di ba? The serpent is the wisest. The cheetah is the fastest. Pag cheetah naman, napakabilis po niyan tumakbo. So pag sinabing fastest, biggest, tallest, wisest, ibig sabihin niyan, superlative, pinaka. Ibig sabihin niyan, hindi lang more, kundi fastest, hindi lang siya, kung mga parang, superlative, pinaka, dinescribe sila na talagang sila yung pinakamataas, pinakamatalino, pinakamalaki, pinakamabilis. Ibig sabihin, wala nang tatalo sa kanila. Yet, the lion is the king of the jungle, even without any of these qualities. Pero, kung titingnan natin, ang lion ang king of jungle. Kilala po natin, ilang beses binanggit ang leon. Inalintulad ang leon. Laging ginagamit ng Lord na simbolo ang leon sa Biblia. At alam din natin yung reality that the lion is the king of jungle. Bakit? Hindi naman siya yung pinaka-tallest, pero siya yung king. Hindi naman siya yung pinaka-biggest, pero siya yung king. Hindi naman siya yung pinaka-wisest, pero siya yung king. Hindi naman siya yung pinaka-fastest, pero siya yung king. Bakit kaya? Anong may katangian ng leon? Bakit siya ang king of the jungle? So doon natin makikita kung bakit. Kaya dito natin maunawaan, bakit ang mananagumpay? Ano ba ang katangian ng isang taong mananagumpay? Dito natin makikita yung lion. Bakit? The lion is courageous, bold, walks with confidence, dares anything, is never afraid. So kaya pala yung leon ang king of the jungle, bagamat hindi siya yung pinaka sa lahat, dahil siya daw ay matapang, bold, walk with confidence. Lagi talagang confident siya pag naglalakad siya sa kagubatan. Sabi doon, wala dares anything. Lahat parang parang talito hinahamon niya. And is never afraid. Walang takot. Kaya pala siya ang king of the jungle. Kaya gusto ng Panginoon yung courage, yung tapang, yung boldness, yung confidence. Yun yung gusto ng Diyos na maging character natin. Kaya ang inutos ng Diyos, bakit? Kasi kapag meron daw tayo, yan daw yung being courageous daw Sabi dun courage, the mood for winners. Magtatagumpay ka, mananagumpay ka. Pag may tapang ka na galing sa Panginoon, yung tapang na binibigay ng Diyos sa atin. So, ituloy po natin para lalo nating maunawaan. Sabi doon, lions are one of God's most beautiful creations. But at the same time, they are very dangerous animals. Diba? Wonderful creation daw ang lion. At makikita natin The Lion King. Di ba? May pelikula pang ganyan Talagang lagi siyang ang bansag sa kanya hari ng kagubatan. Pero dangerous animal din siya. Kasi nga wala siyang kinatatakutan. Lahat na nakikita niya, tingin niya pagkain. Lahat na nakikita niya, tingin niya, kaya niya. Kahit wala sa kanya yung malaki, wala sa kanya yung mabilis, wala sa kanya yan. Kaya nga, siya ang lion The lion, the king of jungle. Lion, the king of jungle. Sabi doon, throughout the scripture, lions are used as similes and metaphors for good and bad. So sa Bible, makikita natin, lagi siyang binabanggit. Lagi siyang sinisimbolo, di ba? Si Jesus, the Lion of Judah.
Pero sinabi din sa good side. Pero sinabi din ang bad side. Satan is like a roaring lion. Si Satanas daw ay parang liyong umaatungal na naghahanap ng masisila. So tingnan po natin ang mga, let us look at the ones who have gone before us. Yung mga lingkod ng Diyos na noong unang panahon, bakit sila nagtagumpay, ano po ang mga karanasan nila sa buhay, kung bakit po sila ay tunay nga nakaranas na tagumpay na galing sa Panginoon. So tingnan po natin, una sa lahat, the courage of Moises. So doon natin makikita na si Moises ay kilalang-kilala po natin. Sabi po sa Exodus 5:1 and 9:1, afterward, Moses and Aaron went to Pharaoh and said, "This is what the Lord, the God of Israel says, let my people go so that they may hold a festival to me in the wilderness." Ang Exodus 5:1 at ang Exodus 9:1 ay pareho lamang po. Pero sa 9:1 po, idinahilan po ni Moses doon ay para makasamba ang kanyang bayan sa Diyos. Kaya nais niya na palayain ni Pharaoh ang mga Israelita. So doon ano ba ang matututunan natin sa courage ni Moses? Ang sabi po doon, there is no courage if you see yourself as a victim. You see yourself as a loser. You see yourself as a coward. The God of Moses is the same God yesterday, today, and forever. Kung bakit si Moses ay nagtagumpay dahil po sinunod niya ang utos ng Diyos sa Joshua 1:9, "Have I commanded you to be strong and courageous. Do not be afraid and do not be discouraged, for I will be with you whenever you go." So yun po, sinunod ni Moses ang utos ng Diyos na maging matapang, tibayan ng loob, tataga ng kalooban. Kaya face to face, humarap po siya kay Pharaoh, sa Paraon. Hindi po siya natakot, tinibayan niya ang kanyang loob at nilakasan niya ang kanyang loob na humarap sa Pharaoh para sabihin, "Let go of my people," sabi doon. So kahit na alam ni Moses yung nakaraan niya, na siya ay tinapon sa dagat, nilagay sa isang basket, siya ay ampon, at pinagpalit niya yung katotohanan na siya ay hindi anak ng Paraon at siya ay naging alipin. Magandang posisyon niya sa kaharian ay pinagpalit niya sa pagiging alipin. So yung tibay ng loob ni Moses na tanggapin yung katotohanan, yung kanyang tapang na tanggapin ang katotohanan para lang masunod yung kalooban ng Panginoon, ang naging dahilan para si Moses ay magtagumpay at magkaroon ng courage na harapin ang Paraon at sabihin, "Let my people go." So doon natin makikita na hindi niya nakita yung sarili niya as victim. 'Di ba? Kasi nawawalan tapang eh. There is no courage, sabi dito. If you see yourself as a victim, you see yourself as a loser, you see yourself as a coward, di ba? Kapag tinitingnan mo lagi ang sarili mo bilang biktima, tinitingnan mo lagi ang sarili mo na ikaw ay duwag, tinitingnan mo ang sarili mo na lagi na ikaw ay talunan, hindi ka talaga magkakaroon ng courage para labanan ang anumang bagay na nararanasan mo sa mundong ito. Kaya doon po natin makita, pagpatuloy po natin, ano po ang naging bunga ng tapang o ng pagiging courageous ni Moses? Tingnan po natin, Exodus chapter 12 verse 31 to 32. That same night, the king sent for Moses and Aaron and said, Get out, you and your Israelites. Leave my country. Go and worship the Lord as you asked. Dahil sa tapang, sa tatag at tibay ng loob ni Moses, na harapin ang Paraon at sabihing palayain ng kanyang bayan, nakuha ni Moses yung desire ng kanyang puso. At ang sinabi ng Paraon, "Get out." Sabi niya, umalis na kayo sa Ehipto at isama mo na ang bayan mo, sabi doon. So yung matigas na puso ng Paraon ay napalambot ni Moses at napayagan na sila ay makalaya na bilang alipin. At tingnan pa po natin sa verse 32. Take your sheep, dalhin niyo lahat ng inyong tupa, goats and cattle, and live. Di ba? Sige, umalis na kayo, sabi doon. Also, pray for a blessing on me. So doon natin makikita, ito po yung nakakatawa. Bakit? Kasi yung courage, yung tapang ni Moses na harapin ang Paraon para hilingin at paulit-ulit na ipakita yung himala ng Diyos, yung pagsama ng Diyos sa kanya, maraming kamabalagang ginawa ang Diyos. Kaya yung tapang ng loob ni Moses para makalaya ang kanyang bayan, ay nakuha niya.
Pero, ano pang naging bunga nito? Maski ang paraon na matigas ang puso, humingi ng panalangin, nagkaroon ng prayer request sa kanya, and live. Sabi, also, pray for me for a blessing on me. So, doon natin makikita na yung patapang, yung katitagan, yung tibay nila, pag sinunod natin yung utos ng Diyos, na do not be afraid, pag tinunod natin pa, have I not commanded you, be strong and courageous. Ano naging bunga nito sa buhay ni Moses? Yung courage ni Moses, nagbunga ng answered prayer. Yung matagal na panahon ng pagiging alipin nila, nakamit nila ang kalayaan. At yung paraon na matigas ang puso, nagbigay ng hingi pa ng prayer request, nagbigay pa ng prayer request kay Moses na ipanalangin siya para siya ay pagpalaim. So pangalawa po, tingnan naman po natin yung courage ni Daniel, ni Shadrach, Meshach at Abednego. Tingnan po natin sa aklat ng Daniel chapter 3 verse 16 to 18. Shadrach, Meshach, and Abednego answered, Your Majesty, we will not try to defend ourselves. Sabi doon, the God we worship can save us from you and your flaming furnace. But even if He doesn't, we still won't worship your gods and the gold statue you have set up. Ito po yung istorya ng tatlong magkakaibigan. Alam naman po natin yung istorya na pilit silang pinapasamba ni King Nebuchadnezzar nung oras na yon, ni King Nebuchadnezzar para sila ay sumamba sa rebultong pinagawa ng hari. Pero nanindigan, naging matapang, tinatagan ng tatlong magkakaibigan na hindi sila sasamba, na kung ano yung hindi nakalulugod sa Diyos, hindi nila gagawin. Pero ano pong sabi doon, kahit iligtas kami, ililigtas kami ng aming Diyos, pero kahit hindi niya kami iligtas, hindi pa rin kami sasamba. So doon natin makikita yung tapang, yung tatag ng loob. Sinunod nila yung utos ng Diyos, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Kahit ang kapalit nito, buhay nila, hindi sila natakot. And do not be discouraged. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Huwag panghihinaan ng loob. I will go whenever you, I will be with you whenever you go. Yun ang pangako, yun ang pinanghawakan nila. Kaya matapang po sila, matatag po yung loob nila na gawin kung ano yung kalugod-lugod sa Diyos at hindi sundin kung ano yung hinihingi ng King Nebuchadnezzar. At ano po naging bunga ng tapang o ng courage ng tatlo? Ito po ang sabi sa Daniel 3:28-30. King Nebuchadnezzar said, Praise their God for sending an angel to rescue his servants. Pinuri ng hari, nag-praise the Lord yung hari. The King Nebuchadnezzar nag-praise sa Panginoon. Di ba? So dahil sa tapang ng tatlo, nalugod ang Diyos at dahil po doon, ang Diyos ay pinuri po ng hari ni King Nebuchadnezzar. Praise their God for sending an angel to rescue His servants. They trusted their God and refused to obey my commands. Yes, they chose to die rather than to worship or serve any God except their own. Di ba? Pinagmalaki ni King Nebuchadnezzar yung tatlo. They chose not to worship. Di ba? They chose to die than to worship yung pinagawa niyang rebulto. Di ba? Mas pinili lang ang mamatay. So, yung tapang, yung courage. Dahil alam nila sasamahan sila ng Diyos, kaya yung tibay at tapang na inutos ng Diyos sa kanila, ginawa nila at ito ang naging bunga. Verse 29, And I won't allow people of any nation or race to say anything against their God. Walang pwedeng sumumpa, manlait sa Diyos nila. Anyone who does will be chopped up and their houses will be turned down because no other God has such great power to save. Tingnan mo, nag-glorify ang Diyos. Pinuri, tinaas ni King Nebuchadnezzar yung hari, yung Diyos na pinaglilingkuran ng tatlong magkakaibigan dahil ito'y bunga ng kanilang tapang at tibay ng loob at katatagan na sundin yung kung ano yung kalugod-lugod sa Diyos at hindi po dun sa hari. Kaya po ang sabi doon, pinuri, tinaas, walang pwedeng sumumpa o manlait sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego. At ano naging bunga nito sa tatlong magkakaibigan? Verse 30, After this happened, the king appointed Shadrach, Meshach at Abednego to even higher positions in Babylon province. Dahil sa kanilang katatagan, dahil sa kanilang tapang, at sinunod nila yung utos ng Diyos, ano sabi nila, yung courage nila, ang nagbunga nito para sila magtagumpay at manalo sa labanan. At ang bunga nito, position, ang sabi doon ay, higher positions, making Jesus famous dahil sa kanilang courage, sa kanilang buhay, ang promotion ay naranasan po ng tatlong magkakaibigan. Kaya doon natin makikita yung utos ng Diyos pag sinunod natin. Sabi doon, huwag kang matakot.
Huwag kang ma-discourage. Sasamahan kita kahit saan ka pumunta. Nagbunga ng promotion sa tatlong magkakaibigan. Tingnan po natin sa pangatlo, the courage of Daniel. Dito po sa aklat ng chapter 6, verse 19 to 21. At the first light of dawn, the king got up and hurried to the lion's den. When he came near the den, he called to Daniel in an anguished voice. Ang istorya po nito, alam natin, si Daniel ay pinatapon ng hari ni King Darius sa kulungan ng mga leon dahil sa pagsuway niya sa utos ng hari. Pero doon natin makikita, yung nagpatapon sa kanya sa kulungan ng mga leon, yun po yung hindi makatulog. Iba, anguish voice, kumbaga hindi mapakali, hindi nakatulog ang hari sa pag-aalala kay Daniel na nasa kulungan ng mga leon. Bagamat siya ang nagbigay ng batas na itapon si Daniel, nag-utos na si Daniel na itapon sa kulungan ng mga leon. Kapatid, kapag tayo ay sumusunod sa Diyos, tibayan mo ang iyong loob, maging matapang ka, huwag kang mawawala ng pag-asa. Sabi ng Biblia, sabi ng Ginoo, hindi makakatulog ang kalaban mo, hindi makakatulog yung mga taong umaapi sa'yo. Kung sino yung gumagawa sa'yo ng masama, sila ang hindi makakatulog. Pero tayo na matapang, nagiging matatag dahil utos ng Diyos at dahil kasama natin ng Diyos, tayo ang may kapayapaan galing sa Panginoon. At ang sabi po, tingnan natin, and Daniel, servant of the living God, tinawag niya si Daniel, has your God whom you serve continually been able to rescue you from the lions? Di ba? O pinag-uusapan natin ng lion. Alam natin ang leon, walang inuurungan, lahat ng makita niyan, kinakain, pagkain ng tingin niyan. Wala po yung kinatatakutan. So si Daniel, ilan lang leon? Kung palagay natin 3, 4 ang leon doon, kahit nga 2, kahit nga 1, hindi mananalo si Daniel. Pero sabi po ng Bible, di ba? Ano sinagot ni Daniel? Tingnan natin. My God sent His angel and He shut the mouths of the lions. They have not hurt me because I was found innocent in His sight, nor have I ever done any wrong before you, Your Majesty. Dahil sa courage ni Daniel na harapin yung parusa, dahil sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos, harapin yung parusa dahil sa tapang niya na bigyan ng kaluguran ng Diyos. Sabi ng Biblia, pinatikom ng Diyos ang bibig ng mga leon. Ang leon na matapang, ang leon na walang kinatatakutan, pero sa Diyos, tumikom ang bibig. Bakit? Dahil pag ang Diyos ang kasama mo, lahat ng taong matapang, lahat ng taong sa tingin mo, hindi mo kaya ng Diyos na pinaglilingkuran mo. Kaya yun po yung sinabi. Kaya po tunay nga po na ang bunga ng ating pagiging matapang para malugod ang Diyos, yung tibay ng loob natin, hindi yung tapang para sa kamalian, hindi yung tapang para gumawa ng kasalanan, hindi yung tapang para mag-disobey kay Lord, hindi po yun ang tapang na kailangan ng Diyos, hindi yung tapang na ang Diyos ay hindi malugod sa buhay natin. Ang gusto ng Diyos yung tapang na susunod tayo sa kalooban ng Diyos at malugod ang Diyos sa buhay natin. Nakatitiyak po tayo na tayo'y mananalo at magtatagumpay sa labanan. Anong sabi po? Anong naging bunga kay Daniel? Verse 25, King Darius then sent this message to all people of every nation and race in the world. Greetings to all of you. Sumulat si King Darius sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa, sa lahat ng tao sa mga bansa, at lahat ng lahi. At ito ang sabi niya. Anong utos ni King Darius? I command, inuutos ko doon, ang utos ng hari, hindi pwedeng mabali. Everyone in my kingdom to worship and honor the God of Daniel. He is the living God, the one who lives forever. His power and His kingdom will never end. So dahil sa tapang na pinakita ni Daniel, nanugod ang Diyos sa buhay niya. Dahil sa tapang na pinakita ni Daniel, si Jesus, ang Diyos ay nag-glorify. Inutos na nga rin, walang ibang sasambahin maliban sa Diyos ni Daniel. Diba? So making Jesus famous sa buhay natin. Paano? Pag nagiging matapang tayo, naninindigan tayo sa katotohanan, tinatatatagan natin yung loob natin para ang Diyos ay malugod, para masunod ang kalooban ng Diyos, gawin ko ano yung karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. At ano naging bunga nito? Una, naging bunga, pinarangalan ng si Daniel sa harapan ng mga tao. Pangalawa, naging bunga, ginlorify ang Diyos, pinuri ng lahat ng tao ang Diyos. At kay Daniel, ito po ang nangyari. He rescues people and sets them free by working great miracles. Daniel's God has rescued him from the power of the lions, di ba? At all went well
for Daniel why Darius was king and even when Cyrus the Persian ruled. Di ba? Ang sabi doon, dahil sa courage ni Daniel. Ano naging bunga nito? Ang naging bunga nito, pinarangalan ang Diyos ni Daniel sa harap ng lahat ng tao. Inutos ng hari, parangalan ng Diyos ni Daniel. Pangalawa, iniligtas si Daniel sa bibig ng mga leon, yung pag-iingat, pagsama ng Diyos. Pangatlo, and all went well, naging prosperous siya. Diba? He prospered sa panahon ni King Darius at even sa panahon ni King Cyrus. At naranasan ni Daniel yung prosperity. So doon natin makikita bakit gusto ng Diyos. Sabi ni Lord sa Isaiah 1:9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. And do not be discouraged. Bakit inuutosan tayo ng Diyos maging matapang, tibayan ng loob? Tatagan, sabi niya, alalahanin mo laging aking tagubilin. Magpakatatag ka at tibayan mo ang iyong loob. Bakit? Kasi sa panahon ni Moises, di ba? Answered prayer. Nakuha ni Moises yung katugunan kapag matapang ka at naninindigan ka at matibay ang loob mo. Pangalawa, sa panahon ni Shadrach, Meshach at Abednego, position, promotion. Dahil po sumunod siya sa Panginoon na sinabi ng Diyos na maging matapang siya, magkaroon siya ng courage sa buhay niya. Yung promotion, naranasan niya, natanggap niya mula sa Panginoon. At kay Daniel, yung prosperity. Naging prosperous si Daniel dahil sa pagsunod sa utos ng Diyos na sinabi ng Panginoon, maging matapang tayo, tibayan natin ang loob para tayo magtagumpay, para tayo manalo sa mundong ito. At in conclusion, dito natin makikita na sa buhay natin, you don't need to be the fastest. You don't need to be the wisest. You don't need to be the smartest. You don't need to be the most brilliant. Di ba? Hindi mo kailangan yan. Katulad ng leon. Anong kailangan natin? What you need is courage. Yung tapang tibay ng loob na binibigay ng Diyos. All you need is the will to try. Subukan mo. Huwag matakot. Mag-try. Di ba? All you need is the faith to believe it is possible. Yung pananampalataya mo sa Diyos na pinaglilingkuran mo na walang bagay na imposible sa Diyos. All you need is to believe in yourself that you can do it. Ang kailangan mo lang maniwalataya ka sa sarili, maniwala ka sa sarili mong kaya mo. Dahil sabi ng Biblia, I can do all things through Christ who gives me strength. Yan lang ang kaya natin. Hindi natin kailangan ang mga bagay, ang kailangan lang natin, ang mga bagay na yon, mga katangian na meron ng iba. Ang kailangan lang yung courage na utos ng Diyos, tibayan mo ang loob mo, ang sabi doon, at ikaw ay magpakatatag at lahat ng bagay, pagtatagumpay ka at mararanasan mo. Sabi doon, the lion sleeps for 20 hours and works for 4 hours and yet eats meat. 20 hours daw matulog ang leon, pero 4 na oras lang siyang nagtatrabaho o gumagawa at ang kinakain niya yung mga meat. But the elephant, ang elephant kahit malaki siya, nagwo-work siya for 24 hours, pero hindi, halos siya natutulog, pero ang kinakain ay gulay lang. Your life's strategy matters most in your approach to circumstances. Yung life strategy mo, yung lifestyle mo, yan ang tutulong sa'yo para maging matatag ka, para maging matapang ka, para maharap mo ang mga pagsubok at problema sa mundong ito, para maging matibay ang loob mo. Your approach to circumstances and your situation for you to be a champion or winner always. Diba? Christians are to have lion-like characteristics. Kailangan daw, boldness, strength, diligence, leadership, and determination. No one can stop what God has ordained for us in 2020. We will experience the blessing of the Lord this year. Gusto lang ng Panginoon yung lifestyle natin. Get up and pray. Huwag yung sinabi mo, ay kahapon naman nag-pray ako, okay lang ngayon, hindi. Kailangan consistent. Yung ang taong consistent yan na nakakatanggap ng favor, ng blessing ni Lord, answered prayer, ng promotion ni Lord, yung consistency. Nakikita mo yung mga bagay na gagawin ng Diyos kapag consistent ka. Get up and pray. Tomorrow, get up and pray. Tomorrow again, get up and pray. Tomorrow, get up again and pray. Dapat po, hanggang dumating, huwag kang titigil hanggat hindi lifestyle ng buhay mo ang communication kay Lord. Huwag kang titigil hanggat hindi consistent na maging lifestyle ng buhay mo ang pakikinig mo ng salita ng Diyos, yung connection mo kay Lord. Kaya nga si Daniel chapter 6 verse 10, ang sabi doon, siya'y nanalangin 3 beses sa buong maghapon katulad ng kanyang kinagawian. Kailangan maging lifestyle mo ang communication mo kay Lord, ang prayer life mo, ang
hearing the Word of God para magkaroon ka ng tibay, courage na galing sa Panginoon. Kaya sabi po doon, at ating pong, sabi doon, Christian, sabi doon no one can stop, walang pwede na, no one can stop what God has ordained for us in 2020. We will experience the blessing of the Lord this year. Walang pwedeng pumigil. Kahit may pandemic, kahit walang trabaho, kahit mayroong nangyayari, kahit naka-quarantine tayo, walang pwedeng pumigil ng blessing ni Lord. Walang pwedeng pumigil ng favor ni Lord. Walang pwedeng pumigil ng answered prayer na galing sa Diyos. Walang pwedeng pumigil. Ang kailangan lang ni Lord, yung consistency mo, yung lifestyle mo para mapa-overcome mo at magkaroon kapag may lifestyle ka kasi ng yung consistent yung communication mo kay Lord, may salita ka ng Diyos sa puso mo At yung salita ng Diyos, yun yung magpapatatag sa'yo, yun yung magpapatibay sa'yo, yun yung magpapabigay ng courage sa'yo para magpatuloy at gumawa at lumaban sa mundong ito. The crown of favor is upon, sabi doon. Sabi po doon sa ating pong pinag-aaralan, the crown of favor. Sige po, tingnan mo. Yan po yung ating, yan. Courage the wood for winners. The crown of favor is upon your head. God will open doors for you. But our duty and responsibility is to be bold like a lion. Diba? Ayaw din ni Lord sa taong duwag. Sabi nga ni Lord, yung mga duwag pupunta yan, diba sa yan kasama sa mga ng Diyos na pupunta sa impyerno, yung mga taong duwag. Bakit? Kasi gusto ni Lord, stay in the lion's mood. That's the mood for winners. Courage. Di ba sabi niya, have I not commanded you? Tinatanong ka ni Lord, di ba inutos ko sa'yo? Di ba pinaalala ko sa'yo? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. I will be with you wherever you go. Kapatid, ang takot ang isa sa mga nilalagay ng kaaway sa puso natin para wag tayong magpatuloy. Yung takot, yung discouragement. Kung nadi-discourage ka sa mga taong nakapaligid sa'yo, nadi-discourage ka sa sitwasyon sa mundo, sa pangangailangan, sa pandemic na ito, yung takot na kada lalabas ka, baka may makuha kang virus, yung takot na yung mga mahal mo sa buhay na lumalabas, yung takot na anong mangyayari bukas, kapatid.